1116 DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan, kaagapay, kaibigan, kabarangay. Ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Kaibigan, kaya mong magtagumpay sa hamon ng buhay dahil may kasama ka. Good morning everyone. Magandang umaga po sa inyong lahat. Buenos dias con ustedes todo. Assalamualaikum mga taimangud ko. Sa muli po, Sabado na naman at si Kuya Carlo ang inyong makakasama para sa ating palatuntunang May Kasama Ka. Ang ating palatuntunan po ay naandito para umagapay at umalalay at magbigay ng kamalayan para po sa ating mga kapatid na mga may makapansanan at sa kanilang pamilya at sa kanilang barangay. Ito po ay isang programa na kung saan alalayan natin ang isa't isa. Magtulungan tayo. Hindi natin dapat iwanan ang mga nasalaylayan. Ano po, yung tawag nila dyan. Well, again, good morning. Kayo po ay nakikinig sa 1116 DXAS. Kung kayo po ay merong mga suggestions, merong kayong mga comments, at mga prayer requests, pwede din. I-send nyo po dito sa ating text number sa 0916-296-6625. At imbitahin nyo rin po ang lahat ng inyong mga kababayan sa ibang bansa o sa ibang parte ng Pilipinas na hindi naabot ng ating radio signal. Pwede po silang makikinig via Facebook Live sa 1116 DXS, your community radio. Again, welcome at magandang umaga sa ating mga kakampi, mga kasama wherever you are, mga parents, mga guardians, nakikinig dito po sa Basilan, sa Holo, sa Tawi-Tawi at maging dito sa Zamboanga City. Magandang umaga po sa inyong lahat. Well, at the same time, gusto nating special mention po doon po sa mga kapatid natin na meron silang mga radio. Ang tawag natin dyan ay missionary radio na nakatanggap kayo mula po sa ating himpilan. Kaya pwede nyo pong i-share nyo po ang balita na meron po tayo mga missionary radio na konti lang, hindi naman ito binibenta pero ito po ay we encourage donation para po maibigay pa natin, makapagawa pa tayo ng mga missionary radio para po sa kahit saan po meron po makikinig sa atin. Ito po ay di na kailangan ng baterya, solar, pwede din kayo mismo gagawa ng paraan para mag-generate ng power. And may flashlight na rin ito. Maganda ho ito. Yun, isa pong bagay na gusto ko pong encourage. Yung po meron kasing nagsabi sa akin, nakikinig sa ito, missionary radio natin. Yan. Yun po, makipag-ugnayan po kayo sa ating pilan para dyan. And at the same time, yun po, ang ating programa for today ay pinamagatang AIDS and Assistance for PWD in the Philippines. Ito po ay ilang beses, meron po panahon, noong unang panahon, na nabahagi ko na po ang iba nito dito po sa ating himpilan. Pero nakita ko po na kailangan natin itong ipanumbalikin, na hindi po dapat na parang nangangapa tayo sa dilim. Bulag na nga, nangangapa pa talaga sa dilim dahil hindi niya alam kung saan makakakuha ng suporta para sa mga kapansanan. Hindi lamang po ito para sa mga bulag, yung sinasabi natin, nangangapa sa dilim.
hindi kundi sa lahat po ng mga kapatid na may mga kapansanan. So yun po, ang title natin sa umagang ito, yun po, ay AIDS and Assistance for PWD in the Philippines. Dito po sa ating bansa. Dahil sa ibang bansa kasi may comprehensive po sila. Pwede natin yan talakayan ng konti mamaya. So yun po yung title natin. Kaya samahan niyo po ako dyan. Ano po? Maaring meron kang kaibigan na nangangailangan ng tulong o meron kang mga kakilala na, pwede mo ibahagi ang informasyon mula sa programang ito. Well, pero bago yan, alam nyo na yan, nag-umpisa tayo, foundation talaga sa ating programa ay pumupunta tayo sa ating devotional. Ito po, self-reflection. Parang nagre-reflect tayo sa pamamagitan din ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Ano po? Ako po ay naniniwala na ito po talaga yung pinaka dakilang foundation ay ang kaalaman natin at maging ang ating paniniwala din sa salita ng Diyos. Ano po? So ito po yung importante, basis. Magbibigay ito ng magandang pundasyon. Kahit pag sinabi natin pundasyon, ito yung parang saan mo tinayo ang iyong sarili. Minsan sa kumunoy ka pala, di pagdating ng konting tulak lang, dapa ka na. Pero kapag ang foundation mo ay ang salita ng Diyos, ito po ay nagbibigay sa iyo ng magandang katayuan. Kahit anong pagsubok, kahit anong nangyari, nananatili kang nakatayo. Hindi man talagang matibay ang iyong katayuan sa sarili mo, pero dahil may kapanatagan ka dahil sa mga prinsipyong alam mo. So, yun po ang ating, yung ating parte ng pag sinabi nating devotional. Meron tayong reflection at maging we follow. Gusto natin sundin, malaman ang mga prinsipyo, eternal principles na makakatulong sa atin. Well, ang ating mapag-aralan ngayon ay matatagpuan po. Isang verse lang po ito. Matatagpuan po natin sa Acts chapter 1 verse 8 na kung saan sinasabi niya dyan, "But when the Holy Spirit comes upon you, you will be filled with power and you will be my witnesses for me in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth." Well, ang makita po natin, ito yung background nito, ito yung panahon na kung saan ay bago po umakyat si Jesus Christ sa heaven, nagpakita siya after his death, and resurrection, bago siya umakyat sa langit. Ito po yung sinabi niya. Madami yung kasing tanong yung mga disciples, pero sabi niya, sandali lang. Pero ito mangyayari. Sabi niya, but when the Holy Spirit comes, pangako ni Jesus Christ yan, aalis siya, pero hindi niya iwanan na parang orpano. Hindi niya iwanan na orphan ang mga disciples niya. But they will receive a comforter, a teacher, somebody will guide them. So ito po bandang huli, sinabi niya, kung dadating na ang sinabi kong comforter, teacher, yung mag-guide sa inyo, which is the Holy Spirit, shall come upon you. You shall be filled with power, and you will be my witnesses. So makita natin, meron pong power, meron pong inoffer ang Diyos sa bawat isa na ang banal na Espiritu Santo, the Holy Spirit will come upon you. Pupunta siya. So ibig sabihin po sa ngayon, matagal na nangyari, matagal ng pangako ng ating Panginoon yun, na the Holy Spirit. So nandito ho siya. So ang bawat isa sa atin, regardless of your denomination, religion, or belief, meron pong Holy Spirit na nandito na pwede kang humingi ng tulong. He is a comforter. Siya po yung taga-aliw. Karamihan ng tao ay madali yung ma-depress, malungkot, pero ang ating Panginoon po ay comforter. The Holy Spirit shall give you comfort.
kapag ikaw ay nalulungkot o meron kang problema, meron siyang tagapag-aliw. Siya yung gagabay sa'yo. So ito yung number one, na work ng Holy Spirit. And at the same time, He will guide you and teach you. Siya yung magtuturo sa iyo. Di ba tayo, naghanap tayo ng magtuturo sa atin, gagabay sa atin. Yes, maraming salamat sa mga guidance. Pero ang ating banal na Espiritu Santo, siya po ay talagang tuturuan tayo, gagabay tayo, gagabayan tayo. So, yun po yun. The Holy Spirit shall be your guide and your teachers. So at the same time, pasalamatan pa rin natin, for example, itong programa, ang ibang mga assistants, maaaring ito yung hindi man, sabi natin, hindi naman ang Holy Spirit ang tumulong. Ito naman yung agency. Hindi mo lang alam, yun yung ginamit ng Holy Spirit na gigiyahan ka sa mga assistants na sasabihin ko sa inyo ngayon para makatulong sa iyo. Dahil baka ang Holy Spirit mismo ang magkikilos sa'yo na hindi mo siya nakikita, malulula ka, hindi mo alam paano nangyayari yun. So God uses many things. Ginagamit niya ang lahat ng bagay para yun, matugunan ang purpose niya na gumabay, tumulong, magbigay ng comfort sa'yo. So again, it all boils down na merong tumutulong sa'yo, merong binigay na pangako ang Diyos, merong binigay na pangako si Jesus Christ para gabayan ka, bigyan ka ng kapangyarihan at magiging kagamit-gamit ka, hindi ka nandyan lang nakamukmuk o na ikaw ay magiging blessed. Tandaan mo magiging blessing ka. Ikaw ay magiging pagpapala, daluyan ng pagpapala. Hindi ka daluyan ng problema o ng sama ng loob, noon ng away, kundi ikaw ay magiging daluyan ng encouragement sa iba. Ayan. Dapat sana, ito yung palagi kong sinasabi, dapat yung ibang mga tao na makita nila na dapat sila ay magiging daluyan ng blessings ng Diyos. Biro mo, ang sarap kaya nun na magiging instrumento ka ng Diyos, magiging channel ka ng Diyos na para you will be the hand extension of God to bless others. Hindi yung para makuha mo lang ang sarili mo. Ibig sabihin, yung, hindi yung sarili mo lang ang inisip mo, kapakanan mo lang. Kundi ikaw, bawat isa sa atin, God is inviting us to be a channel of His blessing. Meron ngang prayer si St. Francis of Assisi, make me a channel of your peace. Napakaganda, ito ay, classic na ho ito. Napakaganda yung prayer ni St. Francis of Assisi na tayo yung magiging daluyan ng pagpapala. Of course, the Holy Spirit is there. Kaya nga yung sinasabi ko, Spirit siya kung kumilo siya na natapos magugulat ang mga tao din. Parang ang tingin nila maligno, ano man nangyayari, na tumutulong sa kanila. Hindi. Meron nga akong palabas na ginawa niyan, yung Casper, di ba? The friendly ghost. Parang yung bata na multo. Pero really, the Holy Spirit, He is a Holy Spirit. At para hindi tayo matakot sa Kanya, meron siyang ginagamit na mga instrumento. Again, pwede, yung ang posible nga sa oras na ito. Itong programa na ito ay Holy Spirit inspired para sa inyo, para makinig. So everyone, bawat isa sa atin, let's just encourage the Holy Spirit in our lives because He is there not only to keep us company but to empower us. So ang bawat isa ay empowered by the Holy Spirit na gabayan tayo. So let's thank God. Dapat pasalamatan natin ang Diyos na mayroong provision na binigay niya sa atin. Hindi dahil minsan ang tao kasi naghahanap na may makakapitan, may mahawakan, may makikita para lang ma-feel na nandiyan ang presensya ng Diyos, may power. So yun na yun, iba't ibang kaparaanan. May mga tao naghanap ng anting-anting, ng
ano to, kung ano-anong ginagawa nila para mag-remind sa kanila na meron silang kapangyarihan, may Diyos na tumutulong sa kanila. Pero ang Diyos mismo ay sinabi niya, bibigyan ko kayo. Dadating ang banal na Espiritu Santo at gagabayan kayo at mapupuspos kayo ng kapangyarihan na magiging daan na kung saan you shall be my witnesses. You shall be my channels of blessing. Sabi, even to the ends of the earth. So, yun, kapatid. Hindi ka basta-basta. Kung naniniwala ka sa Diyos, naniniwala ka, at ang Diyos ay nasa iyo, at ang Diyos ay gumagabay sa iyo sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo, you will be His channel of blessing. Yan, yun po yung ating devotional for today mula po sa Acts chapter 1, verse 8, na kung saan sinasabi niya po, but when the Holy Spirit comes upon you, you will be filled with the power, and you will be witnesses for me in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Ayan, Acts chapter 1, verse 8. At ngayon, bago tayo magpapatuloy sa ating topic na AIDS and Assistance for PWD, puntahan po natin muna ang isang magandang awitin. Ito talaga palagi namin ito nire-recommenda. Sana nga meron kayo, kung nanonood kayo sa Facebook Live, makikita nyo ang video ng ating awit na ito. Well, ang awit na ating ipi-play sa araw na ito ito po ay didedicate namin sa lahat ng nag-graduate. Isa pong kaibigan natin, si Earl Vengado, na summa cum laude dyan sa engineering sa Ateneo. Isa po tong anak na isang very close friend of mine na sumakabilang buhay na. So Earl, you made your father happy and your family. At sa lahat ng mga graduates at pumasa sa board exams, ang awit na ito ay para sa inyo at para sa ating lahat po. Magbabalik po ako makalipas ng awiting ito. Bakit ako ganito? May silbi ba ang tulad ko? Marahil yan ang tanong mo. Pero kaibigan, espesyal ka dahil dakila ang Diyos na sa'yo ay lumikha. Sa araw-araw ng iyong buhay, kasama mo ang Diyos na makapangyarihan. Siyang umaakay, umaalalay at gumagabay, palaging nakikinig sa iyong mga dalangin. Oh, kaibigan ko, hindi ka mag-iisa. May kasama ka, may kapansanan, ang turing sa'yo ng lipunan. Oo, yan ang katotohanan. Pero kaibigan, espesyal ka dahil dakila ang Diyos na sa'yo ay lumikha. Sa
Sa araw-araw ng iyong buhay, kasama mo ang Diyos na makapangyarihan. Siyang umaakay, umaalalay at gumagabay, palaging nakikinig sa iyong mga dalangin. Oh, kaibigan ko, hindi ka mag-isa. Sa araw-araw ng iyong buhay, kasama mo ang Diyos na makapangyarihan. Siyang umaakay, umaalalay at gumagabay, palaging nakikinig sa iyong mga dalangin. Oh, kaibigan ko, hindi ka mag-iisa. Hindi ka mag-iisa. Oh, hindi ka mag-iisa. May kasama ka. May kasama ka. May kasama ka. Nagbabalik po ang ating programang May Kasama Ka. At kayo po ay nakikinig sa 1116 DXAS Radio Komunidad. Ito po ang programang May Kasama Ka at ito nga po ang inyong lingkod at kasama niyo po si Kuya Carlo. Ang DXAS po ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC po ay isang non-profit, non-commercial and donor-based radio station. Dahil sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo po ay nagpapatuloy sa paghatid ng mabuting balita ni Kristo. Inanayahan po namin kayo na maging kabahagi ng ating radio ministry. I-scan ang QR code ng ating GCash o ng ating bank account para po sa inyong mga donasyon. Please let us know. Send us a message po para ma-acknowledge po namin ang inyong mga donasyon. Maraming salamat po sa inyong partnership at pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Ayan, yun po yung ating gusto nating paabot sa atin. Ang programa natin na hindi po ito sa amin, sa atin ito. Kasama po kayo dito. Hindi ka nag-iisa. Dapat ipanaman nyo rin sa amin na hindi kami nag-iisa. Yan po. Yun po yung isang opportunity for you to be a part of us by donating po. Ano po? Para magpatuloy po. Wala akong ibang source ang ating programa. Donor-based po talaga tayo. Ayan. Sige po, tuloy po tayo sa ating discussion. Ang ating discussion po ay dito po tungkol po sa ano po ba yung mga assistance? Ano ba yung mga tulong na pwede natin makita sa ating habang dito sa Pilipinas? Ano po? Matagal na ho kasi yung dati nung sinauna talaga pag sinabi mo merong miyembro ng pamilya na may kapansanan, ay ito po ay tinatago. Parang isang kahihiyan sa pamilya na merong ganyan. Parang sabi pa na Chabacano, grande vergüenza gat esi na pamilya. Si Chene Ancina, Chene Machene Defecto. Ganun po yung paraan ng pananalita pa nung araw. Parang kinahihiya. Pero kayo po hindi po. Dapat ipakita natin na sila po ay kasama sa ating lipunan. At yung nga po, mataas po yung bilang. Dito sa buong mundo po, mataas po yung bilang ng mga taong may makapansanan. At hindi na po natin ito may pagkakaila na kailangan po natin i-address at sa sarili natin na kasama natin sila sa lipunan. Ayan. So ngayon po, gusto ko natin maibigay ang iba pong mga assistance, different resources and assistance for persons with disability na dapat alam natin na nandito po, na nag-exist dito po sa ating bansa. Ano po. Well, una po talaga dito ay ito po yung ang
dapat natin makita yung mga batas. Ano ba yung mga batas na ano po, sumasaklaw, nagbibigay ng kaalaman sa atin at proteksyon sa mga taong may mga kapansanan. Una po, meron po tayong persons with disability. In the Philippines, meron tayong mga ilang batas. Una po yung Republic Act number 7277. Ito po yung Republic Act na sinasabi natin Magna Carta for Disabled Persons. Ito po, nagkaroon po ito ng ilang amendments at nag-improve po ang batas na ito. Pero again, kung ikaw ay PWD, palagi mo kailangan alam mo tong number na ito. Hindi to number sa loto, hindi to number sa anumang bagay, sa plate number, pero gawin mo to, alam mo yung Republic Act 7277 na Magna Carta for Disabled Person. Minsan, kailangan mo lang sabihin, saklaw ako, kasama ako doon sa Republic Act 7277 na kung saan, una po, nagbibigay po ng ensures, paano mo yung ensures? Nagbibigay po ng kapangyarihan o ng kasiguraduhan sa kapakanan para sa empleo, edukasyon, kalusugan, accessibility sa mga taong may kapansanan. Alam niyo po, nagkaroon po ito ng mga, yung Republic Act 7277, nagkaroon po ng mga amendments at nagkaroon pa ng ibang mga batas na kung saan yung lumawak pa po. Dahil kailangan natin malaman. Halimbawa, yung po natatamasa ng mga senior citizen, yung senior citizen po, di ba? Pag sinabi natin senior citizen, ano yung unang na alam natin? Meron silang pribileyo na discount sa mga gamot o sa mga pangangailangan o ano po. So, yun, meron ganon. Mga discounts. Priority lanes. Pag sinabi natin priority lanes, di ba, kahit saan ka, meron ka na makikitang priority lanes na nangunguna yung mga matatanda at may mga kapansanan at mga buntis. Ito po yung yun. So meron po tayong una, yung discounts and VAT exemptions. Dapat po sa batas, yung sa tax, meron pong VAT, yung expanded value-added tax exempted po ang PWD dyan. Yan. Meron din po tayong isang amendment dyan, yung Republic Act 10524 10524 na kung saan ang mga gobyerno, government agencies and private companies ay mandated po, nautusan sila na 1% ng kanilang working force ay dapat nagmumula sa persons with disability. Yung qualified, ayun po, kapag merong qualified at nag-apply, kung dapat sa 1%, for example, sa 10 empleyado, dapat merong isa, parang gano'n, na persons with disability, pero qualified sila. Masakit lang pong intindihin, ano po, itong batas na ito, minsan sa ibang mga malaking kumpanya, ay hindi po nila nasasali. Meron po akong isang, alam na, talentadong IT, information technologist siya sa computer, ang galing sa computer. Nung nag-apply siya, hindi siya natanggap dahil yun nga, siya ay PWD. Pero when it comes sa kanyang skill, minsan mas magaling pa sa ibang mga normal na empleyado doing the same work sa IT. Pero yun nga, dapat alam na talaga natin to. Yun po yung Magna Carta, Republic Act 7277 na yung assistance natin to. Batas, Pero pwede po, mamaya makikita po natin, meron pa pong ibang mga pwede natin makita na hindi lamang po batas or agencies. Isa gusto kong maintindihan natin, ngayon na lang talaga, hindi pa man lahat nagagawa to. Pero nakikita na natin yung na kumikilos na yung batasang pambansa, thrift
344 na kung saan ito po known as the Accessibility Law na inutusan, inaatasan ang lahat ng mga building, public buildings, gobyerno man yan na meron pong mag-install ng ramps o facility para po sa mga PWD and nursing mothers. Kaya napupunan ninyo, may mga building tayo nakikita, mayroong mga CR para po sa male and female and PWD. Salamat na lang at male and female, gender sensitive tayo, pero again, yun po, dalawang kategorya, dalawa naging tatlo na. Yung male and female and persons with disability ang CR. Dahil minsan po talaga may mga special needs, for example sa CR, na kailangan talaga ang PWD. So yun, CR, tapos yung mga ramps para po sa mga wheelchair at mga blind at maging mga yung nahihirapan umakyat sa hagdanan. Ito ho yung accessibility law na yung pambatas ng pambansa 344. So, nag-enjoy na ho tayo. Maging sa kalsada minsan meron tayong nakita ramps. Diba yung sidewalk na meron parang may pababaan ganun. Para ho yun sa mga wheelchair o sa mga nahihirapan maglakad o maging sa mga bulag even na pwedeng gamitin yun. So yun po, sa mga buildings na nakikita natin yun. Para po ito ay, ang specification nito ay para po magiging maayos yung accessibility and mobility ng mga tao may mga kapansanan at maging mga handrails. Nakikita natin ito, although sa mga hospitals, dati wala to, pero ngayon nilalagay na nila. Napunan nyo yung wall, yung pader ng hospital sa loob man yan o sa labas. Meron kayo makitang tubo hanggang sa inyong bewang. Ito, hindi lang ito nilagay doon, pero itong ginagamit talaga to para sa rehabilitations, yung mga nahirapan maglakad, na hindi na sila naghahawak ng cane o hindi sila naka-wheelchair, pero meron silang hinahawakan sa tabi ng pader na hinahawakan. Railing, so yan. Dati wala yan, ngayon ilalagay na. So, pasalamat tayo na ang kamalayan tungkol dyan ay nandyan na rin. Ayan. Iba pa po. Bale, ito, una po. Meron, kaya nyo, natutokso na ako magbahagi nito. Sa ibang bansa, pag sinabi natin yung agency, isang mga ahensya naman, kanina na pinag-usapan natin ang batas, ngayon naman pag-usapan natin yung mga agency, mga ahensya ng gobyerno o private agency o foundation o yung NGO, non-government organizations na gumagabay sa atin pong mga kapatid. Sa US at sa ibang mga bansa, meron silang isang ahensya doon, non-government organizations as well, na nagsusuporta nagtitrain sila ng hayop, specifically dogs. Nagtuturo sila ng mga aso. Sa ibang bansa naman kasi, haram, hindi po ginagamit ang aso, parang haram nga, madumi, parang gano'n. Pero sa ibang bansa, even in India, isa ho itong bansa na talagang na-utilize nila yung dogs. Sa ngayon, sa India, ginagamit nila to para lang sa military purposes. Yung dogs, sleeping dogs, yung nagdi-detect ng ng bomba, ng droga, kung yung mga nag-search and rescue, ginagamit ang mga aso na to. Trained talaga sila. Maging dito sa Pilipinas, meron na rin ganyan. Magaling na rin ang mga Pilipino mag-train ng aso. Meron na mga facility na nagtuturo sa mga aso. Kaya lang, for military purposes. Yung nakikita natin to sa airport,
sa mga sa lahat ng port, seaport, merong aso na inaamoy-amoy yung mga bagahe natin. O minsan, maging sa mga kaguluhan, meron tayong nakikitang aso. Anong purpose nun? Naghahanap ng mga kahina-hinalang bagay, umaring bomba o droga na nakalagay sa mga lugar-lugar. Pero sa ibang bansa, meron talaga silang grupo din ng training sa mga aso ay para po magiging suporta o kagapay sa mga may kapansanan. Napakaganda po, for example, sa mga handicap, hindi nakakakuha ng gamit sa mga bingi, halimbawa. Imagine mo na lang, yung deaf ka, hindi ka nakakarinig, nasa loob ka ng bahay, tapos tumutunog na pala ang iyong cellphone, o meron na nagdo-doorbell sa pintuan mo, o yung fire alarm tumutunog na hindi mo alam. Dahil bingi ka nga, nakikita mo pero hindi mo na naririnig. So yun po yung ginagawa ng mga trained dogs na kinukuha nila yung atensyon ng kanilang amo, ng kanilang master o yung sino man yung persons with disability para makuha yung atensyon. Dadalhin sila sa door. Alam na rin, pag nakita mo lumalapit na yung aso sa'yo, meron siyang pinapakita. O minsan, for example, ang cellphone mo ang tumutunog, kakagatin niya, dadalhin mo sa'yo yung cellphone mo. O kung yung telepono, kakahol siya sa'yo, kukunin niya yung atensyon at pupunta siya sa telephone o pupunta siya sa pintuan dahil may nagdo-doorbell. So yun po yung ginagawa ng mga accessibility, ang access dog na tawag support dog. Yung sa mga nag-extend to sa gano'n, nung nag-umpisa po, madaming mga sundalo nagkaroon po ng PTSD, yung post-traumatic disorder na mga galing sa gera, mga warsak, ang tawag natin yan, mga warsak, may problema sa kanilang mental health, na nagkakaroon sila ng trauma. So ito pong mga aso na to ay nandyan para maging comfort. Pag hinahawakan ng mga tao may post-traumatic disorder, kapag nandyan yung aso nila, nahawakan nila, nayayakap nila, yung aso din merong gagawin para kumalma ang kanilang tinutulungan. So ito yung isang agency na ang prayer ko lang talaga ay maging malawak dito sa Pilipinas, na hindi lamang po para sa military purposes, security purposes ang mga aso, kundi ay magiging aid o assistance sa mga persons with disability. Napakaganda po. For example, hindi mo kayang abutin ang gamit dahil, for example, sa taas, nagagawa ng aso, tutulungan mo lang, bigyan mo lang siya ng utos, gagawin niya kung anong gusto mo. Kukunin niya yung mga gamit mo na hindi mo naabot. Minsan, isa yung gagawa. Maging sa bulag, sa ibang bansa, ang bulag na mas mabilis ang kanyang kilos dahil hawak niya ang aso niya. Pagsandada ng aso, nandun siya, hindi na cane, hindi na baston ang ginagamit. Ganon. Minsan naman, di ba, yung sa ibang bansa ay ibang uri naman ng aso, ginagamit nila pang sasakyan doon sa mga yebe, sa snow. Yun po yun. So again, ang prayer natin na yung agency na nag-train ng mga aso dito sa Pilipinas ay maging katulad sa ibang bansa, na hindi lamang for military purposes or security purposes, hindi para po sa mga persons with disability. And others, punta ko tayo sa ibang mga agents, yun po yung wala pa dito sa atin. Meron po isang agency na ito ay palaging binabahagi namin nung araw. May mga small NGOs. If you remember na sinishare ni Kuya Jowas, meron kami mga guests na inimbita, nag-i-introduce sa kanilang mga advocacies and yung organizations na tutulong. Dito sa Zamboanga City, una po yung
when it comes sa medical care, pumunta kayo dyan sa General Hospital. For example, kayo ay kailangan nyo ng prosthetics, may problema kayo sa mata, kailangan nyo ng salamin or eyeball, artificial eyeball, ganun. Doon po sa likod ng General Hospital, nandun po yung Chuchi Foundation. Hindi sila libre, pero malaki yung may tutulong nila. Minsan ay bibigay nga nila ng libre yon. So ito po yung mga dito sa Zamboanga City, isang agency for the blind at maging sa mga kailangan for prosthetics. Nagagawa nila yon. Ayan. So and maging yung po mga local dito sa atin na ahensya na pwede tayong tulungan. Yung DSWD, pupunta tayo dyan. Meron pong yung makakatulong sa atin para po sa, yun nga, kukuha ka ng PWD privilege card ang tawag niyan. Ang tawag natin yan ID, ano? Pero at the same time, yung ID mo as persons with disability becomes a privilege card. Huwag mo natin sabihin, meron kayong discount card. Hindi discount card ang tawag dyan. Privilege card. Papakita mo na yung ID mo, na persons with disability ka, na kailangan mo magkaroon ng pribileyo sa linya, hindi ka na magpipila o hindi ka na meron kang discount sa mga gamot na binibili mo. Ayan. So makukuha po natin yan sa DSWD. Ayan. And then meron pa po tayong mga ibang mga foundations, yung Philippine Accessible Disability Services, yung PADS, ay isa hong agency na pwede tayong tulungan din. And yun nga po, una dito sa Pilipinas, yung pong National Council on Disability Affairs. Ito po ay isang ahensya na mandated ho talaga na itutupad ang Republic Act 7277. Yung sinabi ko kanina, yung DSWD. Ang City Health din, alam niyo ba, ay, yun nga, kanina nabanggit ko tungkol doon sa likod ng General Hospital, Medical Center ng Zamboanga. Meron po mga agency dyan, o meron din mga, mga NGOs na nandyan. Minsan lang, doktor mo mismo magsasabi sa'yo, sumali ka dito. May panahon po yung ako ay talagang matindi yung asthma. Ay sabi niya, meron dyan support group ng mga asthmatic. Nagtutulungan yung mga behika. We learn a lot. Mga informations, minsan mga nagbibigay sila ng gamot. So yun po, sa health, sa Department of Health. Pag pumunta kayo sa doktor, tanungin nyo sa doktor, meron po bang support group or agency or organization na nandito sa hospital na tumutulong sa aking kapansanan. Siya yung magdidirect. Minsan, gumagawa pa yun sila ng endorsement na matutulungan ka. So, yun, makakatulong yun. Madaming agencies sa Pilipinas na tumutulong. Yung binanggit namin dito pa, yung Resources for the Blind. Dito sa Zamboanga, wala. Pero, alam niyo po, maging sa technologies, mamaya pag-usapan natin, na pwede na rin maging may kaibigan ka tayo, bulag, pero nanonood ng sine. Nakakagulat, di ba, for example, sa sports din, di ba, meron tayong mga kapatid na walang kamay, pero archer, yung pana ang ginagamit, di ba, meron tayong kapatid na putol ang paa, pero runner. Nakakagulat na intindihin to, nangyayari na ngayon. And it's because meron pong mga support groups na tumutulong. At the same time, tayo, mga PWD, dapat yung unang dumating sa isip, huwag ka basa-basa sumuko. Hindi madali. Pero, pag gawin mo, yung pipilitin mo, disiplinahin mo ang sarili mo, yun, magiging maayos ka. Isang magandang halimbawa na sa sinasabi ko, dapat
maging disiplinado lang, pagtsagaan mo, prosthetics, puto lang yung paa na gamit-gamit mo yung baston mo o yung saklay para makalakad ka ng maayos. Pero merong isang provisions na gagawin na dudugtungan, gagawa ka ng paa. Iba-ibang klase, minsan talagang yung mamahalin. Pero dito sa atin, parang i-extend lang kung saan yung putol para yung paa mo parang kahit na hanggang binti, makakaabot pa rin sa lupa ang iyong dulo ng iyong paa. Ang problema niyan ay discomfort tayo, nasanay na wala yung paa at saka masakit, pakiramdam natin masakit dahil gano'n. Pero kung itutuloy mo lang talaga, madisiplina yung muscle ng iyong paa kung saan yung putol at ng dugtong, ipilitin mo magkaroon na yan ng muscle o nagkakaroon na ng kalyo yan, mas maging sanay ka na at mas mabilis lang yung lakad na hindi mo hawak ang iyong saklay, na ang iyong kamay, meron na pwede nang gumamit o humawak ng ibang bagay. So yun yung kapatid na kailangan natin yung on the side ng persons with disability na magtyaga, magdisiplina lang tayo sa mga binibigay sa atin. Yung iba talaga, dahil sa kahihiyan at talagang pinipilit, meron tayong isang kaibigan din na na wala talaga yung eyeball niya, yung isang mata niya, parang malalim. Ang sabi nga niya, alam ko, ang tingin niyo sa akin parang isda na yung sa sabaw na masarap yung mata na sinipsip at nawala ng mata. Imagine mo yung isda na wala na yung mata, walang eyeball talaga. So, napilitan siya magpalagay ng eyeball para hindi magdiri yung mga kaibigan niya. Una nahihirapan siya. Pero nung nalagay na yung prosthetic eyeball, naging komportable siya at hindi na siya nahiya dahil yun nga, meron na siyang yung mata. So yun po, on the side ng tayo, mga PWD, kailangan lang sa mga yung mga bagay na ino-offer sa atin. Minsan mahirap pero kailangan itanggap natin para lang para man din sa ating sa ating kapakanan. Meron pong yung sa ibang bansa, dito sa atin meron din yung Leonard Cheshire Disability Foundation. Meron talaga silang for education, economic empowerment. Tumutulong sila dyan. It's a foundation. Minsan nagkakaroon pa nga sila ng grant. O dati grant, pero ngayon yung parang tutulungan kanila para mag-umpisa ng magkaroon ka ng dagdag kaalaman at the same time para kumita ka. Hindi ka parang umasa ng umasa. Pag kumita ka, di ba yung dati mga friends na inibita namin dito, mga PWD, pero talagang sila yung hindi sila humihingi ng limosna. Ang tawag namin sa Chabacano, tapi ni limosna. Humihingi ng abuloy. Pero ito sila yung mga kumikilos na tumutulong pa sa walang kapansanan financially. So, yun po. Itong Leonard Cheshire Disability Foundation Philippines ay tumutulong din. Ito, meron din isa, yung Kamanggagawa Foundation Incorporated. Alam nyo, habang nagsasalita ako sa inyo, hindi nyo na maalala to. Pero pwede nyo po, hanapin nyo po sa nandyan sa internet po. Itong mga foundation na ito ay makikita nyo. You can ask questions to them kapag meron kayong kailangan sa kanila. Ayan. Ito yung Kamanggagawa Foundation Incorporated. Ito ay nag-offer to. Yung minsan naman kasi, yung mga mahal sa buhay na hindi na kayang alagaan, minsan tinataboy. Malis ka sa bahay. Mga tipong, noong araw, ganun yun. Pero ngayon parang, minsan yung PWD, persons with disabilities, sila na mismo umalis sa bahay, may pakiramdam nila na hindi sila katanggap-tanggap. Parang minamaltrato sila. Umalis sila, tuloy na pupunta sa lansangan. Ito meron po yung
Kamanggagawa Foundation Incorporated. Ito po ay nagbibigay po ng residential care for abandoned, homeless, and neglected elderly and PWD. Sila yung gumagabay. Yung isang anak ko nagtrabaho minsan sa the same agency na merong mga matatanda naglakad ganun, nawala. Matagal na daw kuno. Hinahanap ng kanilang mga mahal sa buhay. Kung nasaan ang kanilang mahal sa, yun, nawalang mahal sa buhay. Pero, hindi nila makita. So, doon sa foundation, naalagaan sila. Pero as much as possible, kung mayroong mga nearest kin o pinakamalapit na kamag-anak na gustong umalalay o tanggapin muli ang kanilang elderly loved ones, ay pinapareunite, pinababalik. Yung alagaan sila, suportahan. Katulad yung sabi ko na liligaw kung saan nakarating, hindi mahanap ng mahal sa buhay, yung foundation ay gumawa ng paraan para matrace kung sa pamamagitan ng pagtatanong doon sa matanda, gano'n. Malalaman at malalaman. Kahit minsan nakakalimutan nila yung mga pangalan, gano'n. Yung iba naman talagang tumitiran na sila doon sa foundation hanggang kunin na sila ni Lord. Pero as much as possible, binabalik. Ayan, meron po mga iba-iba mga foundation, katulad ng Philippine Foundation of the Deaf, yun po, mga sign language. Nakakatuwa po, madami tayong makukuha ang tulong. Ako nga mismo po, yung sa sign language, dahil meron po akong isang pipi at bingi na kaibigan o inaalagaan. Hirap na hirap kami, yung old school ba? Dahil ang mga magulang ay pinabayaan lang kahit ano-anong sign lang ginagawa na hindi niya naintindihan. Pero nung pumasok siya sa eskwelahan, mas naintindihan niya, mas nakakapag-communicate siya ng maayos through sign language. So yun po, yung Philippine Associations of the Deaf and Mute, meron po yan. Ito din, yung sabi ko kanina, yung Philippine Christian Foundation for Deaf and Blind. Yun po, sumusuporta po with hearing aids and visual impairments para sa mga bulag at sa mga hearing aid. Ngayon, ito po, isa pang sa technology naman. Yung nga po, dapat lang talaga ang mga pamilya ay suportahan. Huwag lang palaruin ng cellphone. Kundi, tulungan sila mag-browse o maghanap ng mga applications na makakatulong sa kanila. Yung nga sabi ko, yung sa kaibigan ko, enjoy na enjoy siya. Sabi niya, ako, mainstream ako. Nakakapanood ako ng yung mga palabas na sine na gustong-gusto nyo. Napanood ko na yan. Sabi niya ganyan. Dahil, yun, kahit na bulag, meron siyang applications na sa pamamagitan ng kanyang pandinig, ini-explain ang movie. Parang nagagawa niya na lang i-imagine. Yung po, audio yung nakikinig na naririnig niya lang ang sound ng movie, tapos habang ini-explain sa kanya, naiintindihan niya yung movie. Ganun din, yung sabi natin resources for the blind, kasama din dyan yung mga libro nababasa at maging ang mga bulag na nakakagamit na ng computer. Kung wala naman audio prompt, yung hard copies ng libro sa pamamagitan ng Braille. Ang Braille ay galing yan sa isang pangalan ng isang tao na invento nito na paano makabasa ang mga bulag. So ito po yun. Ito yung mga resources na pwede natin. And above all, yung sinasabi natin, ang unang resources natin, kung ikaw ay persons with disability, ang iyong mga mahal sa buhay. Ang mga mahal sa buhay naman, kung limitado kayo, yun nga po. Yung mga nabanggit kong mga ahensya ng gobyerno, foundations, maximize po natin sila
maging nga sinasabi ko sa inyo, maging nga ngayon, wala halos lahat ng persons with disability, familiar sila sa cellphone. Pero yun nga, you go further from scrolling sa mga Facebook o ano man, maghanap kayo ng applications sa cellphone na makatulong sa kanila, sa kanilang disability. Ayan. Sana po meron kayo naintindihan, natutunan sa isang oras na pagdadaldal ni Kuya Carlo. Ayan. And at the same time, yun nga po, on our end, sa parte ko po, hindi lamang po ako nagdadaldal dito. Gusto ko rin po kayo maging kaagapay. Masamahan pa rin kayo beyond this program. Nag-offer po ako ng prayer and counseling and even Bible studies. Kung kayo po ay interesado, pakipag-ugnayan kayo dito sa impilan natin at sila po yung magdadala dito sa amin. Pero kung gusto nyo rin po talagang puntahan ang aming fellowship center, ito po ay matatagpuan sa number 4, Jimelina Street, dyan po sa Giwan, Zamboanga City. Lapit po yan sa Old Giwan Highway. Dire-diretso po sa Barangay Hall. Yun po yung Bougainvillea Street. Pero along that road, meron kayo makitang kalye na sinasabing Jimelina. At dadaling kayo sa aming fellowship center. Ang aming worship service po, yung mga service Bible studies ginagawa namin, prayer sessions, ay every Thursday, alas 6 ng gabi. At maging Sunday, meron po kami 9 o'clock in the morning. Sige po, dumating na po tayo sa oras na kung saan tayo po ay magpapaalam na. Papasalamat tayo sa ating technician, ang ating hombre de valor, kung pecho de bronze. Ang aking mga kapatid po yan, kapatid namin sila, na nandyan sa himpilan madaling araw pa lang para po maitaguyod ang ating mga programa. Maraming salamat sa ating mga technician, si Romel Paulino at maging si Rolando Alfonso. Maraming salamat sa inyo mga kapatid. And sa muli po, ito si Kuya Carlo na patuloy po ng papaalala sa inyo. Ang hamon ng buhay, ang ating mga pagsubok, hindi yan basta-basta nauubos. Patuloy pa rin yan. Pero, kaya natin yan dahil may kasama ka. Magandang umaga po at magpalain po kayo ng ating Panginoon. Happy weekend, everyone. God bless you. Bye-bye. Inyong napakinggan ang programang May Kasama Ka. Para sa mga mensahe o komento, mag-text o tumawag sa 0916-296-6625.